lahat. Kayo po'y nakikinig sa RPNDZBS 13-6-8. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Yan, magandang umaga mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. Welcome uli sa ating radio program dito sa Usapang Biblia sa radyo. So ngayon ay isa na naman na mainit-init na usapin ang ating tatalakayin. Maya-maya lamang yan about salvation. Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo dumako dyan, kumustahin muna natin ang bansang Pilipinas. Ano bang mga kaganapan na nangyayari? Lately lang may yung isa sa na issue yung tungkol dito sa comment ng DTI. Ay, ano po kasi yung pastor? itong parating na holidays nga, mga holidays, sabi nila 500 pesos sapat na raw pang Noche Buena, sabi. O ano bang ikaw, Kuya Alex, anong masasabi mo dyan? Naku, para sa akin, pastor, hindi po yata magkakasya yun. Parang yung 500. yung 500. Kita mo naman pag naglagay po tayo sa pagkainan, hindi pwedeng isang putay lang. At siyempre Noche Buena yan. Noche Buena. Hindi Tapos, naman ordinaryo. May bisita pa. Tapos kung ilang pa kayong sa family. Tama. Sa isang pamilyado talagang agree ako sa iyo na ang 500 pesos pang Noche Buena ay hindi sapat, sabi kasi nila magtipid daw. Halimbawa, magluluto ka ng spaghetti, huwag mo nang lagyan ng hotdog. Naku, hindi na spaghetti yun. Tapos yung bawas-bawasan. Mga sauce, mga karne. Ganun daw. Cheese. Kaya nga lamang, syempre, sabi nga natin, ito yung Noche Buena, selebrasyon ng kasama natin ng ating pamilya. Bihira lang ito mangyari. Bakit naman titipirin mo pa? Buti sana, pastor, hindi holiday, no? Buti sana kung ordinaryo lang. Kasyang-kasya na yun. Dapat lang. Tama ang sabi mo, depende pa kung ilan kayo sa pamilya. Ilan kayo. Siguro kung mag-isa mo lang mag-Noche Buena, pwede na siguro nga yung 500. Hindi naman pamilya yun. Hindi pamilya pero binata. Kung pamilya ang pag-uusapan, napakalabo naman yata ng para namang yatang kawawa ang Pilipino kapag gano'n gano'n na lang natin na kumbaga sa ituring ang ating sarili. Hindi magtiyaga na tayo sa 500 na pang Noche Buena. Ito ay special na holiday o okasyon. Bakit naman gano'n So tama yung sinasabi mo diyan na Brother Alex. At kayo, mga aming giliw na sumusubaybay, ano naman ang inyong maiko-comment diyan na sabi ng DTI sa isang pamilya sapat na raw ang 500 pesos na pang Noche Buena.
Ano ano ang inyong masasabi diyan? So comment down lang, ano. Okay, so ganun talaga, pero again, sa higit pa rin sa lahat ay sabi nga ng Biblia ano, na kung tayo bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng pag-celebrate, tayo mag-celebrate na rin ng ika nga talagang yung celebration totoo, ano. Kung meron naman bakit hindi, ano. At yan ay bihira lamang yan sa Ecclesiastes chapter 9 yan ano, sabing yan sapagkat kalooban ng Diyos na tamasahin din natin ang ating mga pinaghirapan. Tandaan natin special holiday yan, ano. Tama nga lamang na paminsan-minsan maging totoo naman yung ating selebrasyon, ano. Ang nakakalungkot dito ay parang ini-imply sa ating Pilipino ano yung 500 pesos para bang sinasabi na hanggang doon na lang, ano. Bahala na kayong mag-budget, sabi siguro. Hindi sana ganun, ano. Yan ay sa atin lang naman na opinion, ano. Anyway, so dako na tayo sa ating pinaka main program, at paalala lang po namin sa inyo na again ay mamaya po meron tayong question and answer. Hahanap tayo ng dalawang caller na pwedeng manalo, at yan ang tatawagan nyo, yung number na nandyan, yung 0970-166-2668. Diyan kayo tatawag, ano. At of course, huwag niyong kalimutan na i-follow up yung inyong GCash, at doon namin isasend yung cash prize na inyong mapapanalunan. At of course, pwede rin kayong mag-request ng kanta, at pagkatapos ng program, yan ang pwede nating i-play kung sino yung mapili. At kung meron din kayong mga ilang katanungan, halimbawa advice or di kaya theological question, maaari din po, at willing po kaming paglingkuran kayo sa ganyang paraan, ano. So okay, Kuya Alex, tayo dumako na sa ating pinaka main segment ng ating program, pero open us in prayer muna. Okay, tayo po yung manalangin. O Amang Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, kayo ang aming tagapagligtas, Panginoong Diyos. Sa pamamagitan nitong araw na to, tinulungan nyo na naman po kami, Panginoong Diyos, upang makarating dito, upang yung dakilang salita ay maipahayag, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng radio ministry na ito, Panginoong Diyos. At salamat, kami nagpapasalamat sa umagang ito, pinagkalooban nyo na naman ng panibagong buhay, Panginoong Diyos. Ang buhay na to ay magamit sa inyo. At salamat sa staff ng radio ministry na ito, Panginoong Diyos. Ito po'y ginagamit nyo po ito sa larangan ng pagpapahayag ng inyong mabuting balita. Tulungan niyo po muli kami sa aming pag-uusapan na kayo ang magbigyan ng parangal. At tinatakwil namin ang gawa ng kaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So salamat, Brother Alex. So basahin natin ang ating pinaka-main text ngayon ay ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ayan, pakibasa. Okay. Sabi po dito, dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilika sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Yan, ano. So ito ay sulat ni Apostol Pablo. Of course, address yan sa both Jewish and Gentiles convert. Amen. Okay, so nabanggit ni Apostol Pablo rito yung boasting o pagmamalaki. Dahil nga yung mga panahon na yan, na prior na isulat pa yan ni Apostol Pablo, ay masasalamin na kasi sa mga ilang converts dyan. Actually, hindi lang pala ilan, halos lahat, na kung saan merong pagmamalaki sa kanilang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos. Pag sinabi ko ugnayan sa Diyos, ay may kinalaman yan sa kaligtasan. So halimbawa, basahin natin yung Roma chapter 2 verse 17.
So tingnan natin yung historical background na bakit sinabi ni Apostol Pablo yung upang walang sinuman na magmalaki, at sino ba yung mga sinuman na iyan? Sige, pakibasa. Roma 2:17. Ngunit sinasabi mong Hudyo ka at nananalig ka sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang inyong kaugnayan sa Diyos. Yan. So makikita natin yung mga Hudyo diyan ay sila'y nagmamalaki dahil sinasabi nila na sila'y may ugnayan sa Diyos, at ang basihan nila ng pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos ay yung kautusan. Kanilang ipinagmamalaki ito na ito'y kanilang sinusunod, kanila itong religiously na ginagawa itong mga kautusan. At makikita nga natin na isang argument nila diyan, for example, yung pagtutuli sa Galatia chapter 5. Halimbawa, basahin natin yung Galatia chapter 5 beginning from verse 1. So, Galatia chapter 5, sige, pakibasa mula sa umpisa. Okay, sabi po dito, pinalaya na tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag na kayo at huwag nang palipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo, at sa sinumang napatutuli, kailangan sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ay napaiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, So kung itutuloy mo pambasahin yan na brought out dyan ni Apostol Pablo, talagang ina-argue o dinidebate si Apostol Pablo na hindi sapat na sumasampalataya ka lang, ay kailangan sumunod ka sa kautusan, at hindi lang basta sumunod, kung hindi masidhing sumunod. Pero dito makikita natin na yung paliwanag ni Apostol Pablo na pinalaya na tayo sa ilalim ng kautusan, at manatili tayong malaya. Ngayon, na makikita natin dito in connection to Ephesians chapter 2, laganap kasi yung ganyang kaisipan na especially or particularly itong mga Hudyo. But of course, hindi lang mga Hudyo, may mga ilang kasing Gentile converts na kung saan na iingganyo o napapaniwala ng mga nagtuturo ng mga sa Judaism, kagaya ng mga Pariseo at ilan diyang mga Saduceo, na kanilang itinuturo na hindi, dapat ay meron tayong pagsunod din sa kautusan para tayo ay ganap na maging ligtas. Yan yung nangyayaring konteksto dyan, mga may pagmamalaki. Halimbawa pa, isa pang uri ng pagmamalaki ng mga Hudyo na ito ay yung ethnicity nila. Halimbawa, John 8:53, basahin natin yan. John 8:53. So, pwede nyo pong i-share mga kaibigan para malawak po ang ating maabot. Sige, pakibasa ko, Alex. Sabi po dito, dakila ka pa ba kaysa sa aming ama na si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Yan, So, dito, by the way, binabati natin si Mary Ann Villegas na sumusubaybay sa atin, at si Vince Del Tinoyan. Yan ang mga morning na sumusuporta sa atin. Oo. Malulusog. Okay. So, ayan, dito nga sa yung binasa rito sa John, makikita natin na yung pagmamalaki ng mga Hudyo rito, sabing ganyan, kami ay may ugnayan kay Abraham. Ama namin si Abraham. So kita natin aside from na mindset nila na kami ay mga tunay na Hudyo, tapos kami ay pinagmamalaki namin na kami tumutupad sa kautusan. So yan yung mga nagiging konteksto actually rito.
Kaya sinabi ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 2, verse 9, upang walang sino man ang magmalaki, kasi ganyan nga, may mga nagmamalaki na iniisip nila na sa kanilang pagtupad sa kautusan, pagpapanatili sa pagsisikap na sumunod sa kautusan, kanila ito'y iniisip nila na sila ay meron ng ugnayan sa Diyos. Pero makikita natin sa maraming sulat ni Apostol Pablo, ito na nga, example na itong Ephesians chapter 2 verse 8, na sinasabi niya na sa kagandahang loob ng Diyos, sabi niya ganyan, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito galing sa tao, hindi ito dahil sa gawa ng tao, at hindi ito dahil sa kalooban ng tao, hindi ito'y kalooban ng Diyos. So malinaw yan, at marami pang mga epistles o sulat ni Apostol Pablo na similar ang teaching niya. For example, in Galatians chapter 2 verse 16, basahin natin ito. Galatians chapter 2 verse 16, dito 3 beses na binanggit, na pinaliwanag ni Apostol Pablo na tayo ay naligtas o ay tinuring na matuwid na Diyos, hindi sa pagsunod sa kautusan, kung hindi dahil sa pananampalataya kay Kristo. Basa. Okay? Alam namin ng tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo Jesus. Pinawawalang sala ang tao. Sabi nila, alam namin sinong kami. Of course, yung mga apostol, yan ang kanilang theology. Alam namin na napapawalang sala ang tao. Saan? Tuloy. At hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Yan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Yan. So, sample lamang yan na talagang makita mo yung stand ni Apostol Pablo na kanyang madiin na pinapaliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pag sinabi natin kasing pananampalataya kay Kristo, yan yung ginawa ni Kristo. Doon tayo sumasampalataya na tayo hindi ay naging matuwid, at hindi yung nagiging matuwid tayo dahil sa ginawa natin. Yun ang ibig sabihin ng inilalagak natin ang ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Maling-mali yung inilalagak natin ang ating ang pananampalataya sa kung anong ginagawa natin. Dahil kung ito ay base sa gawa ng tao, ay ang tao, sabi ng Biblia, ay magkakaroon ng tinatawag na pagmamalaki. At ganyan ang nangyayari sa mga panahon na yan. Itong mga Hudyo na na-convert sa Christianity, itong mga Hintil nalilito ngayon, ano ba talaga? Kasi pinagpipilitan ng mga Hudyo dyan, hindi, kailangan magpatuli para talaga maging ganap na ligtas. Pero mahigpit naman sinasabi ni Apostol Pablo na hindi nagiging matuwid ang tao dahil sa pagsunod sa kautusan. Ngayon, may tanong pa tayo, ito ba'y tungkol lang ba sa kautusan? Paano yung sinatawag nating gawang mabuti? Pwede bang maligtas tayo sa gawang mabuti? Bukod pa sa pananampalataya, kasama ba rito ang gawang mabuti? Kasi yung mindset ng iba, yung kautusan lang tingnan natin ang Titus 3:5. Okay. Titus 3:5. So dito pinapaliwanag muna natin kung ano ba yung historical background, bakit sinabi ni Apostol Pablo yan, Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10. Okay, sabi po dito, tayo'y niligtas niya, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak muli sa Espiritu Santo na siyang lumilinis na nagbigay ng bagong buhay sa atin. So yung unang passage niya, sabing ganyan, for by the work of righteousness we have done. Work of righteousness, this time hindi na law ang ginamit ni Apostol Pablo para mas lalong maintindihan ng mga kanyang tinuturuan. Sinabi niya na hindi tayo nalilinis sa mga gawang kabutihan natin, work of righteousness, hindi na law. Kasi baka yung iba nalilito na kautusan lang ba sinasabi ni Apostol Pablo? Paano yung mga ibang gawang mabuti? Kasama po yun.
Actually, yung pagtupad natin sa kautusan, generally speaking, gawang mabuti yan. Pero this time, mas nililaw ni Apostol Pablo. For not by works, sabi ganyan, yung umpisa niya, not by works of righteousness, that we obtain, yun nga, ng that we are sanctified or justified, ang paliwanag na malinaw ni Apostol Pablo. Ngayon, bukod pa diyan sa pinagdidiin ng turo ni Apostol Pablo, ay pinaliwanag din niya ano ngayon ang purpose ng good works ngayon. Kung hindi pala kailangan ang good works para tayo ay ganap na maging ligtas, bakit pa kailangan nating gumawa ng mabuti? Kaya sa verse 10 sinabi niya ganyan, na ito ang itinalaga ng Diyos sa mga sa kanyang kinahabagan, o in short kanyang niligtas. Ang mga niligtas niya ay kailangan makita sa kanila ang gawang kabutihan. Yun ang pinapaliwanag niya ni Apostol Pablo, na siya ring ating ipapaliwanag ng ngayong umagang ito. Ngayon, may mga ilang argument na nagsasabi na niligtas tayo ng Diyos ay sa kasalanan lamang daw. Sa kasalanan lamang, at pagkatapos na maligtas tayo sa ating kasalanan, kailangan tayo ngayon makita sa atin ngayon yung gawang kabutihan, upang sa gayon, hindi pa tapos yan upang sa gayon ay talagang maging totoong ligtas tayo. May ganyang paliwanag na kung titingnan mo ay actually mali itong turong ito. Okay? Na kasi kung titingnan natin, niligtas tayo ng Diyos, tama yan, we are atoned because of our sin. Pero ang twist kasi doon na hindi maintindihan ng iba, ginagawa nila is faith plus work. Pero kay Apostol Pablo ay talagang walang plus. Kung hindi faith equals to good works. Yun ang tama, hindi plus. Dapat faith equals to good work. Meaning to say, yung tunay na ligtas, siguradong magbubunga yan ng kabutihan, gagawa yan ng kabutihan. Pero yung iba kasi yan, kanilang theology, which is mali talaga, faith plus work. Ibig sabihin, faith plus work equals to salvation. Ganon ang nangyayari. Pero sa atin, iba. Ang math natin sa Reform, it is actually save equals to work yun. Pag ikaw ay totoong ligtas, sigurado, makikita sa iyo ang gawang kabutihan. Yan yung pinapaliwanag ni Jesucristo. Meron bang magbubunga ba ng mabuti na ang isang punong masama? Ibig sabihin, kung hindi ka totoong na-connected sa Diyos, natural, hindi ka magbubunga ng mabuti. Pero kung totoong ikaw ay nakaugnay sa Diyos, totoong ginawa kang anak ng Diyos, totoong sumaiyo ang Espiritu Santo ng Diyos, ay sigurado na yan na makikita ang iyong bunga. Okay? So, kung titignan pa natin dito, Brother Alex, na binigyan ng analogy ni Apostol Pablo yung kalagayan ng mga tao na upang lalo silang maintindihan na wala silang ipagmalaki, ay yung iatras mo lang dito sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 2. Masahin natin ito ng mabilisan. Ephesians chapter 2 verse 1 to 2. So, sumusubaybay din sa atin ngayon si Mary Joyce Ann Galigues. Yan ang isa sa ating mga YP na talagang masigasig. Okay? Sige, pakibasa ko yan, Alex. Ephesians 2 1-2. Sabi po dito, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito. Yan. So, binabanggit dyan ni Apostol Pablo, noon, ay mga patay. Ibig sabihin, anong patay? Spiritually dead ang ibig sabihin dyan. At ang spiritually dead ay sinusunod nila ay yung mga gawa ng isang patay. Okay? At ang isang patay, ang sabi dyan, paliwanag pa ni Apostol Pablo, sa basahin naman natin yung Roma chapter 8 verse 7 to 8. Ang isang spiritually dead, ang isang patay spiritual, ito pa yung paliwanag. Roma 8:7 verse 8. Roma chapter 8. Sige, basa. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nauumaling sa mga bagay na
sa bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Yun. Sabi diyan, ang spiritually dead, hindi niya kayang sumunod, patay eh. Napakasimpleng analogy yan eh. Subukan naman natin na utusan ng isang patay, kausapin mo ang isang patay, regaluhan mo ang isang patay. Halimbawa, utusan mo yung patay, sabihin mo sa patay, magsisi ka sa iyong kasalanan, patay nga eh. Sa tingin mo, magre-respond yun? Natural, normal yun, kaya yan ang ginamit na analogy ni Apostol Pablo na maging malinaw. Ang patay, it will not respond. Sabi pa nga Ecclesiastes chapter 9, ng patay wala nang nalalaman sa mundong ito at wala nang pag-asa ang patay. Ngayon, pero kung dinuktong na babalik natin Ephesians chapter 2, ngunit ngayon ang sabi ni Pablo, kayo ay binuhay na ng Diyos. So from spiritually dead, ibig sabihin binuhay ng Diyos, diyan papasok yung tinatawag natin na yung grace alone. Kaya nga by grace, sa kagandahang loob ng Diyos. Ano ba yung kagandahang loob ng Diyos? Yung binuhay, binigyan tayo ng buhay. At ang buhay, yan na yung magre-respond. Di ba? Pag kinausap mo ang isang buhay, natural, magre-respond yan, buhay. Yes. Kapag sinabi mo sa isang buhay, may awareness, may ulirat na. Sinabi mo sa kanyang alam mo bang ikay makasalanan? Ayon sa turo ng Biblia, ikay nagkasala, magsisi ka. Buhay, natural, magsisisi. Pero ang patay, paano magsisisi? Patay nga eh. Ganun yan, mga gilo naming taga-subaybay. Amen. Na ipinapaliwanag ni Apostol Pablo ito. Ngayon, tignan natin yung mga pointers pa ni Apostol Pablo para makita natin na ang kaligtasan ay malinaw na ito ay mula lahat sa Diyos. Yes. Kaya again, pinagdidiinan ni Apostol Pablo upang walang magmalaki. Ayan. Ngayon, tingnan natin yung sabi yung unang talata niya. For by grace you are saved. Yung salitang grace, yan ay tumutukoy doon mismo sa Diyos. Pag sinabi nating Diyos, yung gawa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yes. Pag sinabing by the grace of God, ibig sabihin yung ginawa ng Diyos dahil sa kanilang kagandahang loob. Ano bang ginawa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo in regards to our salvation? Kasi ang context pinaka-main context ng Ephesians chapter 2 is salvation. Kaya nga by grace you are saved. So salvation ito eh. Ngayon, pinaliliwanag ni Apostol Pablo na dahil sa Diyos, ganun eh. By grace, sabi niya ganyan. Tapos kung itutuloy mo ang babasahin, this is not from men. Hindi ito galing sa inyo, kung hindi ito'y galing sa Diyos. Amen. Kaya tayo naligtas hindi dahil maganda ang kalooban natin, kundi kaya mabuti tayo, malinaw na dahil mabuti ang Diyos. Sa Kanya nagmula ang kabutihan upang tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ngayon, dito, para makita natin yung ginawa ng tinatawag nating nag-iisang Diyos na may tatlong persona, o kung tawagin ng mga theologians ay the Triune God or the Trinity. Yes. Okay, paliwanag natin ito. Yung Ama, ang ginawa niya, siya yung nagplano ng salvation. It is the Father that plans salvation. Ngayon, yung Anak naman, siya yung accomplisher. Siya yung nagsagawa nitong aktual na pagliligtas. Siya yung napako sa krus, siya yung anak ng Diyos, bumaba sa lupa at naging tao. Tapos nung namatay siya, muli siyang nabuhay, and again, He went back to heaven. Ngayon, ano naman ang gawa ng Espiritu Santo? Yung Espiritu Santo, siya yung nagpapatuloy or the one that applies itong reality na ginawa ni Jesus doon sa krus at yung reality ng pagpaplano ng Diyos. Kaya ngayon, ang Espiritu Santo ang tinatanggap ng lahat na sasampalataya kay Jesucristo. Ulitin ko, lahat ng sasampalataya kay Jesucristo, ito ay tatarabahuhin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan yung katuparan ng Ezekiel 36:26 na sabi ng Diyos, darating ang araw na ibibigay ko ang aking Espiritu upang sa gayon, yung aking pagbibigyan ng aking Espiritu ay magawa niya kung ano yung dapat niyang gawin. Okay? So, i-remind ko lang ang kaligtasan na ito ay gawa ng Diyos. Kaya paano nating sasabihin ngayon na hindi kailangan gumawa tayo ng mabuti o gumawa tayo sa kautusan para tayo maligtas? Kung tinuturo na ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay 100% gawa ng Diyos. Wala na talaga tayong idagdag sa gawa ng Diyos.
Ang iba gumagamit ng mga ibang talata. Pero out of context, halimbawa yung 1 Peter chapter 2 yata yun, ang sabi doon, nasusulat na pagkatapos na ng bagay na ito, idagdag mo ito, tapos idagdag mo ito. Tatandaan natin, hindi ibig sabihin no na idagdagan mo yung pananampalataya mo ng gawang maabuti. Ang tamang pangunawa roon, ibig sabihin, sabi ni Pablo, nag-umpisa ka sa Espiritu, magtatapos ka sa Espiritu, ibig sabihin kung ano man yung quality ng isang tunay na Kristiyano, yan yung mga dapat i-apply mo bilang ligtas na. Opo. Gaya nga ng sabi ko, binigyan ka na ng buhay. You were given life. Ang isang buhay may quality, nakapagsasalita, Yes. Nakakagalaw, nakapag-iisip. Ang patay, wala niyan. Nautusan. Again, ang pinag-uusapan natin ito ay about spirituality, no? Ngayon, dinuktong ni Apostol Pablo yung sinabi niyang faith alone. So, yung grace, ito na yung trabaho ng Diyos. Yes. Ngayon, ano naman yung faith? Yung faith galing din sa Diyos. Amen. Regalo din ng Diyos yun upang sa gayon ay ma-access natin yung grace. Matanggap natin yung grace. Yung faith is the one that enables us to what? To repent, to believe, and of course, enable us to do good works. Without this gift from God, itong tinatawag na saving faith, parang ganito yan para mas maintindihan natin. Plinano ng Diyos na tayo iligtas. Ngayon, gumawa ang Diyos ng means para yung plano niya ay maisakatuparan. Yes. At saan niya diyan pumasok yung faith, inilagay niya sa tao yan. Kaya ngayon, ito yung sabi ni Jesus Christ sa John chapter 6, verse 37, and so on. Pakibasa natin na mabilis yan, Kuya Alex. John chapter 6, starting from verse 37. 37 to... Sige, basahin mo lang. Start mo sa Ngunit 37. sinasabi ko na nasa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Okay, preno muna sabi dyan. Lalapit sa akin lahat ng ibinigay sa akin ng aking Ama. So nakikita natin so may plano ang Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. Ngayon, sabi ni Kristo, yung lalapit sa akin, yun ang malinaw na ibinigay sa akin ng aking Ama. Yung salitang lalapit, actually ibig sabihin niya sasampalataya. O sino man ang sasampalataya sa akin, yun ang ibinigay sa akin ng aking Ama. So kaya kailangan yung faith. Okay? Kailangan na yung faith upang yung grace ng Diyos ay mapasa atin. Yung grace, yung ginawa ng Diyos. Ngayon, kahit anong ginawa ng Diyos, kung hindi niya tayo bibigyan ng saving faith para it will enable us to see that grace, hindi tayo maliligtas. Kaya magkasama yan. So, grace, ibig sabihin, grace alone, gawa ng Diyos. Ngayon, yung faith, yun lamang, yung faith, wala ng plus work doon. Kasi wala ka mabasa dyan, Ephesians chapter 2, you are saved by grace through faith plus the law. Wala malinaw wala di ba? Tapos pinaliwanag pa. This is not by works. Sabi ni Apostol Paul dyan sa Ephesians 2, sobrang this is not by works. This is not from man. So yun, makikita natin kasi yung faith, ito pa na hindi naintindihan ng marami. Nakakala nila yung faith kanila. Kasi sumampalataya ako kaya ako naligtas. Ang tingin nila, yung faith galing sa kanila. Okay? But actually, yung faith is also gift. Yung sinasabi ko dito, yung faith is saving faith. Regalo rin ng Diyos yun. Basahin natin ang Philippians chapter 2 verse 13. Philippians chapter 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Yan. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa, desire. Kaya ngayon, mayroon kang desire na magsisi, sumampalataya at makilala pa ang Panginoon at makasunod sa Panginoon. Bakit? Galing ba talaga sa iyo yan? Hindi, galing sa Diyos yun. Yes. Ang Diyos ang nagbigay ng pagnanasa. Bakit? May reason Bakit? Para magawa natin yung gusto ng Diyos, which reflects Ezekiel 36:26. Basahin natin ng mabilis yun, Ezekiel 36:26, na kung saan yan ay propesya na gagawin ng Diyos, which now being fulfilled in Christian era through na fulfilled through Christ.
basahin natin mabilis yan. Ezekiel 36:26, yung plano ng Diyos before the appearing of our Lord Jesus Christ. 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Diba sabi, bibigyan ko kayo ng espiritu ko. Kailan natanggap ang espiritu? Kailan natupad yan? Ephesians 1:30, dahil nung sumampalataya tayo kay Jesucristo ay tinanggap natin ang espiritong pangako. Yes. Ngayon, bakit tatanggapin natin espiritu sa to? Anong purpose? Di ba ang sabi kanina ng Philippians 2:13, upang magawa natin yung gusto ng Diyos? Tingnan natin, ganyan din ba ang sinasabi sa Ezekiel 36:26? Ituloy mong basahin, naputol eh. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin at bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo ang mabuti. So malinaw na again, ang Diyos mismo talaga ang nagbigay ng faith na yan upang magawa natin yung gusto natin. Ano? So very clear yan mga giliw naming mga taga-subaybay. So tatandaan natin, uulitin ko, we are saved by grace. Pag sinabing by grace, gawa ng Diyos yun. Kabutihan ng Diyos yun, hindi kabutihan natin yun. And then, para makuha natin yung kaligtasan, through faith. Again, yung faith is also a gift from God. Hindi galing sa atin ang faith na yun. Galing sa Diyos yun. Okay? Actually, we are short on time. Napakagandang topic ito. Pwede ko pa sanang ipaliwanag yung tungkol sa natural law. Bakit may mga tao na gumagawa naman ng kabutihan? Actually, kahit hindi binigyan ng saving faith, but we don't have time. But God's willing, ay mapaliwanag ito sa ibang pagkakataon. Actually, dito papasok yung we invite our viewers na meron kaming regular na Bible study for in-depth discussion about soteriology, and you can also call us if the Lord put desires in your heart na magkaroon pa kayo ng mas malalim na Bible study. At pupunta kami mismo sa inyong mga bahay o opisina, kahit nasa barko pa kayo, basta provide nyo na yung pamasahe. mahirap languin. Hindi tayo pwede magbangka. Totoo yan, hindi kami nagbibiro na we are very willing to conduct Bible study in your own convenient time and in your own convenient place. Yes. At ang aming Bible study, by the way, ay halimbawa, ang standard sa amin ay 1 hour lamang. Talagang we do not consume your time. Pero yung 1 hour na yun, sinasabi ko na sa inyo, by God's grace, ay very theological, very in-depth. Hindi tayo magchichismisan pag Bible study. Totoong Bible study po. Amen. At actually, nagbibigay pa kami ng certificate, patunay na you have passed our Bible study. So invite nyo lang kami. Andyan yung mga numbers na pwede nyo kontakin. Particularly if you are here from Baguio, pwede rin siguro kahit sa Benguet. Medyo pagtsagaan natin. Meron naman eh. Ayan. So again, punta naman tayo doon sa tinatawag na good works. What is the purpose of good works? Yes. Okay, so malinaw ngayon na sinasabi ni Pablo, yung salvation na tinanggap natin at binigyan tayo ng saving faith, yung saving faith na yan, that is the one that enables us to do good works. Na kung wala ang saving faith, actually kahit sabihin mo sa tao na magsimba ka, pahalagan mo ang pagsisimba, because spiritually dead yan, hindi niya maiintindihan ang kahalagan ng pagsisimba, magrarason pa yan. Totoo. Ang dami pang rason yan. Pero ang tunay na naligtas ay pag sinabi mo pahalagan mo ang pagsisimba, kapatid, malinaw ang Biblia, may pagnanasa kang totoo na magsisimba ka. Pero sa mga spiritually dead, hindi tunay na ligtas, ay wala yung good works na yan, and they cannot understand actually the what is the purpose of good works. So simple lang naman, the purpose of good works, number 1, of course, to glorify God. Yes. Bilang mga tunay na ligtas, God expect, ulitin ko, God expect for us to produce or bear fruit. Yan yung sabi ni Jesus Christ sa John 15:16. Sabi niya ganyan, you did not choose me, but I choose you. And the purpose of choosing, sabi, so you will bear fruit, and your fruit will remain, and you will bear more fruit. So, yan yung connection dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, na sabing ganyan, na
purposely, plinano na ng Diyos, ililigtas tayo, at ang purpose, of course, for good works, para sa gawang kabutihan. And that good works will glorify God, not will save us, because we are already saved. We are already been given grace. Yan yung pinaliliwanag ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. At alam mo, itong teaching na ito ni Apostol Pablo, na not only even in his time nung sinulat niya ito, unfortunately, pero sabi natin unfortunately, pero sa Diyos walang unfortunate, kasi alam niya na yan lahat yan alam na ng Diyos ng mga mangyayari yan, at talagang pinahintulot niya ng mangyari yan, na even today nandiyan pa rin ang boasting, nandiyan pa rin ang pagmamalaki, na kung hindi dahil sa aking ginagawang pagsunod, iniisip kasi ng maraming tao na para makuha mo ang pabor ng Diyos, kailangan tuparin mo ang kautusan. Tatandaan natin, in a context of salvation, hindi ganyan ang tinuturo ng Biblia. Nakuha natin ang pabor ng Diyos ay dahil sa kanyang kagandahang loob. Ngayon, may mga ilang bagay na of course ay tinuturo ng Biblia na kung gagawin mo to, sabi ng Diyos, ikay aking pagpapalain. Gaya nga ng sabi ko, wala tayong oras. May tinatawag kasi tayong tinatawag na covenant of works, may tinatawag tayong natural law, pero again, when we talk about salvation, ay hindi papasok diyan yung ating good works, hindi uubra diyan. So again, yan ang ating discussion. Tandaan natin yung good works, ayon dito kay Apostol Pablo, Ephesians chapter 2, ay resulta po yan na totoong Kristiyano ka, totoong nasa iyo ang Diyos. Kaya again, a reminder and encouragement sa bawat isa sa atin. Maring iba nagtataka, bakit sa kabila ng maraming pagsubok na dumarating sa buhay mo ay nananatili kang nananampalataya, kahit nape-persecute ka, laging pinipili mo si Kristo pa rin, pinipili mo pa rin sumunod kay Kristo. Halimbawa, forgive, sabi ng Panginoon, sa kabila ng hindi naman dapat talaga patawarin dahil talagang inabuso ka, pero bakit nagagawa mong magpatawad? Kapatid, yan yung sinasabi ni Apostol Pablo, dahil ikaw ay naligtas, kasama ka doon sa tinatawag na binago ng Diyos ang iyong pananaw, at gaya ng sabi ko, you are now spiritually alive, buhay ka kay Kristo, kaya ikaw ang may kakayahan, o tayo ang may kakayahan na unawain itong mga spiritual na turo ng Panginoon. Kasi sa spiritualidad, ba't ka magpapatawad? Anong mapapala mo? Pero sa isang totoo na buhay na kay Kristo, isang na may intindihan niya, ako'y makasalanan din, pero lahat ng kasalanan ko pinatawad ng Diyos, at hindi niya na ako siningil. Yan ay isang may intindihan mo yan, kapatid, Amen. So yan. Okay, so thank you, Lord. dadako na tayo sa ating question and answer, pero bago yan, Kuya Alex, anong maidadagdag mo sa ating na-discuss na ito? Pastor, alos lahat naman sapul pero ang naisip ko lang na isang dito, tulad nga sa law at saka sa good works, good example pa rin yung nasa tip on the cross Hindi naman sinabi ng Panginoon na gumawa ka muna nito, gumawa ka muna ng ganito. Yung ginawa lang ng nung una siyempre yung isa doon galit din kay Jesus pero tulad ng sinabi mo, binago siya at yun, sumampalataya at ilang naman ko sa Amen. Tama yan, sinabi mo, Kuya Alex, that is a good example na kung tutuusin, yung time na yun, wala talaga sinabi si Jesus Christ na hindi, patuloy ka muna. Patuloy ka muna. Para maisama kita sa aking kaharian. Hindi kaya magbawas-bawas ka muna ng kasalanan mo sa pagsunod ng kautusan. Walang ganun Kung hindi, makikita natin kasi pasok doon yung sumampalataya sa kay Kristo. At some part doon na sa makikita natin sumampalataya, yung kanyang pag-amin nasabi niya tayo makasalanan. Yes, yun po. Di ba? At alam niya, at bakit siya nagka-idea, by the way, isingit ko lang, although naghahabol tayo,
isingit ko lang, bakit may knowledge ng ganun? Kasi narinig niya. Yun po Kasi sa- habang sa mga- nakabitin sila doon, Yun at po. si Jesus ay nakapako sa krus, di ba may mga nagsasalita, Oo. kagaya ng Romano, po. kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, iligtas mo yung sirubo, gano'n. So naririnig niya lahat ito. Opo. And tandaan natin, by hearing these messages, actually gospel na yun. Yes. At doon na nag-work yung Holy Spirit sa kanya. Okay? Again, trabaho pa rin yun. Pero yung una, hindi naniniwala rin yan. He is Opo. also the one that is mocking Jesus Christ. Pero kita mo, kahit minamak niya si Jesus Christ, pag nagtrabaho talaga ang Diyos, ang Espiritu, ay kahit na anong tigas ng puso yan, magbabago at magbabago yan. Amen? Amen. So, Thank dako Lord. na tayo sa ating katong. Salamat sa na-share mo. Yes. Brother Alex, so ready po tayo sa ating mga caller. Again, natatawagan nyo ay 0970-1-662-668. So, ang unang tanong, base sa Ephesians 2:8, for by grace we are saved. Yung grace po ba na yan, kanino po ang gawa yan? Kaninong gawa yan? Gawa po ba ng Diyos yan? Yung grace na yan, o gawa po ng tao? Yung sinasabing for by grace, dahil sa kagandahang loob. Kaninong kagandahang loob po yan na sinasabi diyan na tayo'y naligtas? Okay, tawag na po kayo. Ang sasagot nyo lang naman dyan, gawa ba ng Diyos yan? O yan ay gawa ng tao? Alin ang tama sa dalawang yun? Okay? So habang hinihintay natin ang ating caller, ay tayo dumako sa ating mga pagbate, Brother Alex. So una, batiin natin Po. yung mga sponsors natin na patuloy na ginagamit ng Diyos to support our program. Ayan, ikaw na sumagot, Brother Alex. Hello po. Good morning po. Good morning po, sir. Sige lang. Apo, narinig niyo po ba yung katanungan? Yes po, sir. Sige po, ano po yung sagot? Gawa po ni God. Amen. Napakaganda naman ang sagot. Very good. Sige, sino siya? Sino po sila at taga saan po sila? Ako po si Elizabeth Balala. Dito sa Elizabeth Palo, Balala? Tublay, Benguet. Yes po. Ako. okay po. Okay. Yes po. Gcash niya, huwag niya kalimutan. Yung Gcash nyo po, huwag nyo pong kalimutan, isend dito sa number. Within 1 week, kapag di po kayo nakapag-send ng maano na po siya. Mapipilled na po siya. Baka may song request siya. Kung may mga song request po kayo dyan at kumusta dyan sa Tublay, Benguet. Hindi, yung song request muna para pwede natin i-play mamaya kung meron. May song request po ba kayo? Goodness of God, sir. Yun, goodness of God. Sige, kung may tugtog ng ating guwapong Vincent mamaya yan. okay. Okay, so Thank you very congratulations, much. madam. At okay, ready tayo for our next question. So, regarding pa rin dito sa Ephesians chapter 2. Next question natin. Binanggit natin kanina yung tungkol sa faith o pananampalataya. Ang tanong, yung bang faith na yan, kanino din galing yan? Galing ba mismo sa tao yan? Inherently, sa kanya ba yan? O itong saving faith na sinasabi dyan sa Ephesians chapter 2 ay galing ba sa Diyos yan? Yan ang tanong. Galing ba sa Diyos itong sinasabing faith dito sa Ephesians chapter 2? O ito ba ay galing sa tao o kalooban ng tao ba ito? Yan. So tawag. Ayan, may kumatawag na. Sige, pakisagot na, Brother Alex. Hello po. Good morning po. Hello, sir. Yes. Sino po sila? Si Jenny Liso. Ay, opo. Taga Amen. ano po no? Atok, sir. Yan, Yes. congratulations. Sana tama sagot. Sige, Opo. ano po ang sagot? Ano po yung sagot? Narinig niyo po? Narinig ko, sir. Sige po, Galing ma'am. kay God. Galing kay God. Very good. Praise the Lord. Ayan, talaga naintindihan ng ating mga sumusubaybay na talagang ang kaligtasan, galing lahat sa Diyos, 100%. Maraming salamat, Madam Jeneline, Man. Oo. Okay, God bless po. Huwag nyo kalimutan ng inyong Thank you, Gcash, sir. ha? Ayan. So, maraming salamat muli at God bless sa inyo sa susunod po uli. Yan. So, congratulations sa ating 2 callers na nanalo. Sa wakas, na kompleto yung ating winner. Kasi mga nakaraan ay iisa lang. Pero ngayon ay talagang nakompleto. Okay, so again, maraming salamat sa mga sumubaybay sa atin. Kuya Alex, greeting time. Sino bang gusto mong batiin? Yung mga sponsor natin, Pastor. Nabati na kanina. Oo, sige. Okay, binabati natin siyempre yung mga mahal natin dyan sa
mga TLYM, no? Ayan ang mga masusugid natin na talagang nagtsatsaga sa mga ministry at sa mga ginagawa sa loob ng mga kanilang buhay ay nagiging kapakinabang. Salamat po sa inyong mga buhay. Yan, kung gusto nyo rin pong magandyan, nandyan yung church natin sa Takay, Sunnyside po. Yan, amen. So, maraming salamat muli sa aming mga giliw na taga-subaybay. Again, abangan nyo po kami muli sa susunod na schedule ng ating program every first and third Monday of every month. Ano? Yes, opo. Again, so huwag nyong kalimutan i-share and like para mas marami pang maabot na ating radio program. At gaya ng lagi naming paalala, mga kapatid, uminom ng tamang dami ng tubig at matulog ng tama sa oras o tamang oras upang sa gayon ay mas maging malusog at mas magamit pa ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Again, maraming salamat at paalam po sa bawat isa sa atin. God bless and see you next time. Okay. Bye-bye. God bless you. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Kayo po'y nakikinig sa RPN DZBS 1368. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful.
us.